Another recipe, another panlasang Pinoy, pagkaing Pinoy. Ang ating recipe for today, ang aking version sa pagluluto ng giniling na karning baboy or pork giniling. But first of all, narito ang ating mga ingredient para sa ating recipe for today. 1/2 kilo na ground pork, pwede din yung ground beef or chicken. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ang next ay ang onion. 2 onions yung gamit ko dito at ang garlic na partner talaga yan. Mas marami, mas masarap. Maglalagay din tayo ng red bell pepper at ang kamatis, dagdag sarap, at gamit ko dito cherry tomatoes. Pag sa giniling ay kailangan talaga merong carrots at ang partner na patatas. Yummy talaga. At ang ating oil. At di mawawala ang ating green peas. Para mas masarap, magdagdag tayo ng oyster sauce, tapos soy sauce, magdagdag tayo kung kinakailangan, at dagdag aroma ang pepper powder. At sa recipe na ito, magdagdag ako ng konti lang na Knorr powder or sa atin dyan sa Pilipinas, Magic Sarap, konti lang talaga. At ready na ang lahat, kaya let's start na sa ating recipe for today na giniling na karne ng baboy. First, maghahanda tayo ng lutuan. At it's time na ilagay na natin ang mantika. 6 to 8 tablespoons na mantika, okay na para sa recipe na ito. And then, pag medyo mainit na ang ating mantika, ay i-half cook muna natin ang carrots. Ito yung nakasanayan ko na medyo iprito, half cook muna yung ating gulay. Ayan, pag ganito na ang carrots ay i-ready na natin yung next sa ating mga ingredient na ilagay natin ang patatas. So, yung carrots at saka yung patatas ay medyo i-half cook natin. Tapos, pag medyo makikita na natin na half cook na ay i-set aside natin, ilagay natin sa plato or sa bowl. Ganyan ako magluto ng giniling na karne ng baboy or pwede din beef. And then, sa mantika, ay idagdag natin ang onions. Wow, I love onions. Tapos maraming garlic. As in, napakasarap talaga ng recipe. Ayan. After sa onion ay idagdag na natin ang garlic. Mas maraming garlic, mas masarap. Pero sa akin, gamit ko lang ay 3 cloves na garlic na nakaslice ng maliliit. Antayin lang natin na medyo mag-brown ng konti ang onion at saka garlic. And after nyan, pag ganito na, ay it's time na isunod na natin yung ating kamatis. Gamit ko dito na kamatis, 4 na maliliit. Of course, kasi cherry tomatoes. Pero kung yung malaki, 1 or 2 lang na kamatis, ay okay na. Sa akin kasi, 4 na cherry tomatoes and I love cherry tomatoes talaga na kahit sa salad or panggisa. At sa recipe na ito ay looks already yummy at pagkatapos niyan ay isunod na natin ang main sa mga ingredient, ang ating 1/2 kilo na karne ng baboy. Of course, sa recipe na ito, pwede karne ng baka, pwede karne ng manok, depende sa inyo. But this time, I cook giniling na karne ng baboy. So yummy talaga nito and kahit yung aking husband, I love talaga nito at I'm thankful na gustong-gusto din niya yung mga panlasang Pinoy style na pagkain. Kahit nandito kami sa bansang France, ay nagluluto talaga ako ng mga pagkaing Pinoy. And then this time, maglalagay na tayo ng pepper powder or yung pamintang durog. 1/2 teaspoon lang yung gamit ko dito. And then ang ating soy sauce. Sa soy sauce, kung sa tingin ninyo na medyo kulang, ay magdagdag tayo kung kinakailangan. And then, di mawawala ang oyster sauce. Kung wala naman kayong oyster sauce, ay pwede dagdagan natin ng asin or dagdag tayo ng soy sauce. Pero pag may oyster sauce, napakasarap talaga. Dagdag lasa talaga. Diba? Napakadali lamang gawin. And this time, kailangan natin na i-mix siya ng mabuti para makombine talaga lahat-lahat, yung mga onions, yung soy sauce, yung garlic, kamatis at marami pang iba. At pag alam natin na medyo luto na yung ating karne ng baboy ay pwede natin tikman, tapos maglalagay tayo ng ilang seasoning kung kinakailangan. Para sa akin, magdagdag ako ng napakakunti lang na Knorr powder. Ito siya na klase na Knorr powder na vegan siya, na para sa atin pwede din yung Magic Sarap.
Pagkatapos ay ihalo na natin ang na-half cook natin kanina na carrots at saka patatas. I love carrots at patatas talaga at maraming gulay ay mas masarap din. Ayan, i-mix natin ng mabuti and it's time na ilagay na natin ang green peas. Maraming green peas, masarap na masarap din. At huwag kalimutan ang red bell pepper. Kung meron kang yellow, green, okay na okay. Colorful masyado ang ating pork giniling. Pero yung nilagay ko this time ay red bell pepper lang. Diba? Napakadaling gawin. At again and again, pag sa tingin ninyo na yung mga ingredients sa ating recipe, lalong-lalo na sa soy sauce or yung sa ating oyster sauce ay medyo kulang, magdagdag tayo. Depende talaga yan sa ating panlasa pero para sa akin ay tama na tama talaga. Wow na wow! And looks very yummy! Pork giniling, panlasang Pinoy, pagkaing Pinoy. Walang katulad talaga. At again and again na sinasabi ko na kahit andito ako sa bansang France, ay love na love Pinoy foods. Sana ay nagustuhan ninyo ang recipe for today na pork giniling. Thank you and God bless us all.